So ngayon sa video ito mga kamamay, pag-uusapan natin yung mga kahinaan ng isang lalaki pagdating sa pag-ibig. So gusto ko sanang iparealize sa inyo yung mga bagay na ito para sa ganon, malaman ninyo na meron ding mga weaknesses ang isang lalaki pagdating sa pag-ibig. So kaya huwag niyo pong sasamantalahin kung sakaling malalaman nyo yung mga bagay na sasabihin ko sa inyo ngayon. Okay? So bago ko simulan yung ating mga topic na to, yung ating mga tips na i-share sa inyo, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre, mag-comment dito. Kung sa tingin ninyo, may katanungan kayo at nakaka-relate kayo sa bawat topic na aking sinishare dito, sige, mag-remarks po kayo sa ilalim. Alright? Kung nagawa niyo na po yon mga kamamay, maraming salamat at simulan na po natin ang ating magiging topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga kahinaan ng isang lalaki pagdating sa pag-ibig? So number 1. Sobra at totoo sila kung magmahal kapag nagmahal sila. Yes, mga kamamay, ang isang lalaki ganyan eh. Yung isang lalaki kapag talagang nagbigay siya ng effort sa iyo, nagmahal siya ng sobra sa iyo, talagang hindi yan matitinag mga kamamay, kahit saktan mo yan, kahit lokohin mo yan, okay? Talagang makaka-receive ka dyan ng paulit-ulit na validation. Tatanggapin at tatanggapin ka niyan kung talagang mahal ka niyan. Pero mga kamamay, kung sakaling halimbawa nakakita kayo ng lalaki at hindi ganun kayo kamahal, halimbawa kayo yung mas nagmamahal, isang pagkakamali nyo lang dyan, maglilive yan. Okay? Isang gawa mo lang na hindi maayos sa kanya, maglilive yan. Maaari kang iwanan, maaari kang ipagpalit. Konting kapabayaan sa sarili mo, pwede kang ipagpalit. Pero yung lalaking totoo na nagmamahal, yung talagang sinuyo ka, inibig ka, tinanggap ka, makakaasa ka mga kamamay na talagang sobra-sobra kung magmamahal ang mga yan. Kahit sabihin pa siyang tanga, kahit sabihin pa siya ng kung anumang masasakit na salita, papasok lang yan dito, lalabas lang yan dito. Kaya mga kamamay, mga girls, sinasabi ko sa inyo kung maghahanap kayo ng lalaki, piliin nyo yung lalaking mamahalin kayo. Hindi lang yung pipiliin nyo kung sino yung gusto ninyo. Pakiramdaman ninyo. Pakiramdaman ninyo kung sino talaga yung lalaking nagmamahal sa inyo, hindi lang sa salita. Hindi lang sa salita at kailangan ipakita rin niya ito sa gawa. Okay? So bigyan nyo ng pagkakataon yung mga taong handang tiisin, gawin ng lahat para sa inyo. Hindi yung mas gusto nyo pa yung mga lalaking maraming tato, yung mga lalaking bad boy, sa paniniwala ninyo na babaguhin nyo sila. Yun yung mga mindset ng mga single mother ngayon. Hindi ko man sa nila lahat, sorry to say, pero kailangan nyo pong maging mabusisi, maging maayos sa pagpili. Yan po ang magiging tatay o yan po ang magiging ama ng inyong mga anak. At huwag nyo sanang hayaan na kung sino pa yung magiging ama ng inyong mga anak, sila pa yung mawawala sa inyong tabi pagdating ng araw. Piliin nyo yung mga lalaking handang ibigay ang lahat sa inyo, handang ialay ang lahat sa inyo, at handang tuparin ang kanilang mga sinasabi, hindi lang puro salita. Okay? Kung sino pa yung mga lalaking nandyan sa inyong tabihan, sila pa yung ayaw niyong pansinin. Kung sino pa yung mga lalaking dumadaan sa tamang proseso kung paano ka liligawan, ayaw mong pansinin. Mas gusto mo pa yung nakilala mo sa kanto. Mas gusto mo pa yung nagchat lang kahapon. Bakit ganyan kayo? Masyado kayong naghahanap na kung ano pa man. Masyado kayong mapagmataas. Mga girls, ako nagsasabi sa inyo, kilalanin ninyo yung mga lalaking may bayag, ibig ko sabihin. Yung kaya kayong panindigan. Hindi lang kayo gustong makasama sa sarap, pati sa hirap. Mga girls naman, tapos, pag nagkaanak kayo, saka kayo magsisisi. Yung iba nga dyan, may anak na napaka-high standard pa Hindi naman masamang maging high standard. Ang sa akin lang mga kamamay, mas una yung tingnan yung damdamin ng lalaki. Yung intensyon ng lalaki. Huwag yung tingnan yung pera, huwag yung tingnan ng itsura, bonus na lang yan mga kamamay. Bonus na lang yan. Kung gusto nyo ng forever, ng maayos na relasyon, tingnan ninyo ang hangarin ng isang lalaki pagdating sa inyo. Tingnan ninyo. Okay? So kapag ka ang isang lalaki nagmahal ng sobra, mamahalin ka talaga niya ng sobra. At hindi siya makikinig sa kung ano pa mang maririnig niya sa kanyang mga kaibigan, sa mga taong nakapaligid sa inyo. Okay? So number 2, nagbabago at nagiging maamo sila kapag natagpuan nila ang pag-ibig sa iyo. Ang ibig sabihin nagbabago at nagiging maamo, yung mga bad boys,
Okay, gaya na sabi ko sa inyo kanina, yung mga bad boys, pag nakita nila yung pag-ibig nila sa inyo, kahit anong sama nila, kahit anong loko-loko nila, nagbabago sila. Kung yun ay matatagpuan ang pag-ibig sa inyo, okay, kung sila yung makakakita, hindi kung kayo ang makakakita. Kung sila makakadama ng pag-ibig sa inyo, handa silang magbago. Handa silang maging maamong tupa sa kabila ng pagiging leyon nila na kung sino-sino kanilang nililigawan, kung sino-sino kanilang pinopormahan, magbabago yan. Okay, tatandaan, ulitin ko, magbabago sila kung sila ang makakakita ng pag-ibig sa inyo. Hindi yung kung kayo ang makakakita at magpipresenta ng sarili sa kanila. Baliktad po yun at magkaiba po yun. So kahit sinong lalaki magbabago, itigil ang bisyo, kung ano pa mang masasamang gawain sa buhay, pag nakita niya ang pag-ibig niya sa iyo. Napakaraming ganyan mga kamamay. Napakarami kong kaibigang ganyan na nagbago dahil sa pag-ibig. Okay? So next, ang pagiging seloso kapag mahal ka niya. Ang isang lalaki nagiging seloso yan at overprotective kapag mahal ka niya. Ayaw kanyang nakikita kung sino-sinong lalaki ang nilalapitan mo, ang nililingkis mo. May mga babaeng ganyan eh. Sabihin na nating sweet ba tawag to? Showy? Parang ba kengkoy? Pero mga kamamay, alam nyo may jowa kayo at meron kayong masasaktang lalaki sa buhay ninyo. Kung mahal nyo sila, handa nyo dapat baguhin ang sarili ninyo. At handa nyo iwasan yung mga bagay na ayaw niya. At kung hindi nyo naman talaga gusto yung lalaki, ay talagang mananatili kayo sa kung ano pa mang gusto ninyo. Kahit alam nyo may taong masasaktan, kahit alam nyo may lalaking luluha kapag ginagawa nyo yung mga bagay na yan na ayaw niya, tuloy pa rin kayo. Kaya please mga kamamay, kung alam ninyo na ayaw ng isang lalaki itong ganito, huwag nyo na pong gawin. Sapagkat ang isang lalaki na sobrang nagmamahal, nagiging siloso po yan. Kahinaan po yun mga kamamay. Hindi niya kayang pigilin, hindi niya kayang timpiin sapagkat sobrang mahal ka niya. Kaya kanyang ipaglaban, kaya kanyang pagbasag ulo. Kahit sa kanino pa man, huwag ka lang mapahiya o huwag ka lang mga apihin ng kahit na sino. Ganyan ang isang lalaki, nagiging siloso yan. Lahat ng nakikita niya sa kanyang paligid, against sa kanya pag nagselos yan. Kaya please, ingatan mo yung tiwala niya hanggat maaari, huwag kang gumawa ng pagkakamali na ikagagalit niya, ikasasakit ng ulo niya at ikasiselos niya. Sapagkat ang isang lalaki ay may kahinaan na pagiging siloso pagdating sa isang tao o isang babaeng kanyang minamahal. So next, ang isang lalaki ay mahina pag inaakit niyo sila. Yes mga kamamay, nagiging mahina ang isang lalaki at nagiging marupok kapag inaakit sila. Kaya please, okay, kung ayaw nyo silang akitin ng iba at maging mahina sila, dapat sa inyo pa lang nangaakit na kayo. Dapat sa inyo pa lang kayo na yung gumagawa niyan. Sapagkat maraming kalalakihan ang mahina sa ganyan eh. Maraming kalalakihan. Kaya please, sa inyo dapat magsimula ang pang-akit, ang panglalandi, sapagkat kayo lang dapat ang allowed na gumawa ng ganyang bagay para sa kanya. So isa yung kahinaan mga kamamay. Para mas mahalin ka ng isang lalaki, para mas habulin at hanap-hanapin ka, kailangan akitin mo rin siya. Sapagkat sa paglabing-labing, sapagkat sa pang-aakit ninyo, nagiging mahina siya. And last, ang pagiging maalaga mo sa kanya. Yes, kahinaan po ito ng isang lalaki. Pag inaalagaan mo ang isang lalaki, nagagawa niyang maging malambot, nagagawa niyang magbigay din ng pagmamahal sa iyo, nagagawa niyang magbigay ng pag-ibig sa iyo, at kaya ka rin niyang pagsilbihan kapag binigyan mo siya ng isang bagay at isang magagandang ugali na ipinapakita mo sa kanya, kaya rin niyang ibalik to sa iyo. O halimbawa, naging mabuti ka sa kanya, pinagluluto mo siya, pinagsisilbihan mo siya, kaya ka rin niyang bigyan kapalit ng mga bagay na yan. Hindi ko sinasabing kapalit, pero handa rin siyang magsakripisyo para sa iyo. Alagaan ka, ipagluto ka, gumising ng maaga para sa iyo. Ganyan ang isang lalaki. Kahinaan po yan. Sapagkat pag pinakitahan mo siya ng kabutihan, nagiging mabuti rin siya. Okay? Kahinaan po ng isang lalaki yon. Natututo siyang maging responsable. Natututo siyang maging mabuting tao. So, kahinaan po yun ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maging maayos ang inyong relasyon, pakitaan mo siya ng maayos, itrato mo siya ng maayos. So, yun lang mga kamamay, ang ating topic ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo po. If ever na may katanungan, mag-comment at huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like sa ating video nito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.